Sabi nga nila, ang pagmamahal, bigla na lang darating na hindi mo inakalang mahuhulog ka na lang sa isang taong makakaramdam ka ng kakaibang kaba na may halong ngiti at kilig na halos sumabog ang puso mo. Sa tadhanang bigla na lang darating sa buhay mo. Kaibigan, huwag mong kalimutan mag-subscribe sa aming channel at huwag din kalimutan i-click ang notification bell at subscribe button. Subscribe na! Sabi nila, may pagmamahal na tila isang laro. Yung masaya ka lang kahit walang kayo. Kumbaga, di naman talaga seryoso. Best friend, alam mo, doon na lang tayo sa bahay gumawa ng project. Magpapaluto ako ng merienda kay Papa para hindi tayo magutom. Okay. Sige. Pupunta na lang ako ng maaga sa inyo para matapos din tayo ng maaga. Paano kung may isang tukso? Ikaw ba yung best friend ng kapatid ko? Opo. Sino po kayo? Ako ang kuya niya. Teka lang. Dito ka muna sa kwarto ko habang wala pa si Bunso. Paano kung mapasubo ka sa isang bagay na di mo inakalang ilalapit sa'yo ng tadhana? Huwag ka nang mahiya. Tikman mo na. Sigurado ka po ba? Ayaw ka pa ba? Kung nasa harapan mo na ang tunay na ligaya. Mama, huwag niyong sasabihin kay Bunso na uwi na ako. Gusto ko siyang sorpresahin sa pagdating ko. At saka may regalo ako sa inyo ni Papa ngayong Pasko. Sana magustuhan niyo. Ako si William. Sanggol pa lang ako eh. Ipinaampon na ako ng tunay kong mga magulang. Kaya eto, hindi ko sila nakasama nung lumaki na ako. Sobrang hirap daw kasi ng buhay namin dati. Na halos isang kahig, isang tuka. Kaya eto, napilitan silang ipaampon ako sa dalawang matanda na mag-asawa na hindi nagkaroon ng anak. Pero ngayon, mag-isa na lang din ako. Nakilala ko din naman ang tunay na mga magulang ko na hindi ipinagkait sa akin ng mga nag-ampon sa akin. Namimiss ko na nga sila eh. Halos magkasunod kasi silang nawala dito sa mundo. Pero ganun kasi talaga ang buhay. Laging may katapusan. Pero ang mahalaga, nagmahalan sila hanggang sa huling sandali ng buhay nila. Isang linggo lang talaga yung pagitan ng pagkawala ng tatay at nanay ko na nag-ampon sa akin. Masakit pero kailangan tanggapin ko ang katotohanan na wala na sila. At di ko sila makakalimutan dahil itinuring nila akong tunay na anak. At ngayon, eto, magdadaos ako ng Pasko sa tunay na mga magulang ko sa kauna-unahang pagkakataon.
Ayaw ko kasing magpasko ng mag-isa sa hasyenda. Kaya uuwi na lang ako sa tunay na mga magulang ko. At sa bunso kong kapatid. 25 taon akong nawali sa kanila. Sa wakas, makakauwi na ako. At sana, sumama na sila sa akin pagbalik ko dito sa hasyenda. Close naman kami nila papa at mama, pati si bunso. Lagi nga kami nagkakausap sa video call. At ngayong magkikita na kami, kinakabahan ako. Kasi ito yung unang pagkakataon na makakasama ko sila. At nasasabik na ako na mayakap si papa at si mama. At lalong-lalo na ang bunso kong kapatid. Nayayakapin ko talaga ng mahigpit kapag nakita ko na siya. Dave, anong handa niyo sa Pasko? Manok at bibi lang, Maki. Yun lang ang meron sa bakuran namin eh. Alam mo naman si tatay, madaming alaga na manok at bibi. Ay, gusto ko yan, Dave. Ang sarap kaya ng manok nyo na Tagalog. Mas malasa pero teka lang best friend. Mamamasko pa ba tayo sa mga ninong at ninang mo? Maki, syempre naman. Sayang din yun. Minsan lang magpasko. Gagi ka talaga, Dave. Ang tatanda na natin tapos mamamasko pa tayo. 18 na tayo ha. Nakakahiya na talaga. Lagi na lang tayong sinasabihan na bulbuli na. Maki, ano ka ba? Kailangan natin dumiskarte ngayong Pasko. Tsaka, minsan lang yun. Kaya di ko palalampasin yun. At tsaka dun sa bahay ni Mayor. Dun tayo unang pupunta. Kasi kapag tinanghali tayo, naku. Barya na lang ang aabuti natin. Gagi ka talaga, Dave. Pero sige, sasamahan na lang kita at alam kong gipit ka. Maki, alam mo, BFF talaga kita. Hayaan mo. At kapag mayaman na kami, kukunin kitang hardinero namin. Dave, ayoko. Aalilain mo lang ako. Biro lang, Maki. Dave, di ba may kapatid kang mayaman na hasyendero? Oo. Kaya lang, di naman dito lumaki yun. Baby pa lang daw si kuya eh. Ipinaampon na siya ni tatay at nanay. Dahil sa sobrang hirap ng buhay dati. Oo nga, Dave. Pero ang mahalaga, hindi na kasing hirap ng nakaraan ng buhay nyo. Kahit paano nakakaraos na kayo sa araw-araw. At saka, may kuryente na dito sa bahay nyo. Dati, gasera lang. Asensado na kayo, BFF. Maki, huwag kang mag-alala. Kapag mayaman na kami, magpapalagay ako ng swimming pool dito sa loob ng bahay. Gagi, bakit sa loob, Dave? Sa labas dapat. Kasi naman, Maki, napaka-arte mo. Ayaw mo nang naiinitan. Anak mayaman ka kasi. Hindi naman kami mayaman, Dave. Sa ibang bansa lang nagtatrabaho si papa at mama kaya medyo maayos yung buhay. Pero hindi kami mayaman. Okay, hindi. Pero Maki, salamat Kasi naging BFF kita. Lagi akong may nahihingaan ng baon sa school. Okay lang yun, Dave. BFF tayo. Kaya di kita pababayaan. Anak,
Dave, samahan mo muna ako sa palengke. Kailangan ko kasing bumili ng baboy at isda. Bakit nanay? Anong okasyon? Sa isang linggo pa ang Pasko ah. Dave anak, huwag ka nang masyadong maraming tanong. Tara na. Sige po nanay. Maki, dito ka lang muna sa kwarto ko ha. Sige Dave. Hintay na lang kita. Tutulog lang muna ako. Ang sarap kasi dito sa kwarto mo, laging malamig. Sige BFF. Chill ka lang muna dyan at sasamahan ko lang muna si nanay sa palengke. Kaya naman, sa mga sandaling to, umalis na si Dave at ang mama niya. Ako lang ang tao dito. Nasa bukid kasi ang tatay ni Dave. At dahil bakasyon, eto, wala akong ginagawa sa bahay. Kaya dito ako natambay sa kanila. Kaya eto, nakahiga lang ako ngayon at nagkumot na ako habang nakadapa. Ang lamig kasi. Kaya eto, nakatakip lang ako ng kumot. Kaya lang, sa paglipas ng mga sandali, parang may narinig akong pumasok sa loob ng bahay. Tapos, may nagbukas ng pintuan ng silid kung saan ako nakadapa at nakatakip ng kumot. At habang nasa kama ako, bigla na lang may yumakap sa akin na pumatong sa likuran ko. Niyakap niya ako ng mahigpit habang nakapatong siya sa likod ko. Hindi tuloy ako makagalaw. Tapos, tinanggal niya ang takip na kumot sa mukha ko. Bigla siyang napabitaw sa pagkakayakap sa akin. Tapos ito, umalis siya sa likuran ko. Tila ba nabigla nang makita ako? Sino ka? Nasaan ang kapatid ko? Sino ka din? Magnanakaw ka ba? Wika ako. Teka lang. Nagkamali yata ako ng bahay na napasukan. Ako si William. Habang nagsasalita siya, nakatitig lang ako sa mukha niya. Parang magkamukha sila ni Dave. Teka lang. Ikaw ba yung kuya ni Dave? Oo. Ako nga. Ikaw ba? Ako si Maki. Best friend niya. Okay. Ang cute mo naman, Maki. Nung sabihin ng kuya ni Dave yun, bigla ako nakaramdam ng kakaiba. Ewan ko ba basta napangiti ako. Kasi ngayon lang may nagsabi sa akin na cute ako. Nice to meet you, Maki. Wika ng kuya ni Dave na inabot yung kamay niya sa akin na agad ko namang kinuha. At nakipagkamay ako na tila ba nakuryente ako na di ko maipaliwanag. Gagi. Bakit ako nakakaramdam ng ganito? Para akong kinakabahan na ewan.